Welcome to my YouTube channel. Ito po ay reaction ko lang sa video ni Aling Marie. Aling Marie, normal 'yun kay sa BP natin na tumulong siya sa taong bayan dahil isa siyang public servant, no? Normal 'yun. Pero ang sabihin mo na siya lang ang nakagawa yan, hindi. Maraming tao gumawa niyan. Kahit ako. Tumutulong din ako kung may mga ano. Hindi naman lahat ng panahon na halimbawa, mayroon sakuna doon sa kung saan-saan lugar, kailangan doon ng presidente, kailangan doon ang vice president. Hindi na kailangan yon. Si BP kasi, yung vice president natin, si Leni, gusto na kasi kung saan ang sakuna doon siya. Bitbitin niya yung lahat ng lahat ng media, dadalyan niya doon. Hindi na kailangan magdala siya ng media. Kung gusto niyang tumulong, tumulong na lang siya. Advice ko sa inyo, ha? Kung pupunta siya doon sa isang sakuna, kahit wala ng media. Ang mag-broadcast yan, yung mga tao na bigyan niya ng bigas, nabigyan niya kung ano nabigay niya, no? Maganda rin ang layunin niya dahil gusto nang tumulong, no? Pero ang akin lang sana, yung ganyang kalaking tao, hindi na dapat siya magdala ng media. Yung mga tao na bigyan niya ang mag-broadcast sa mga ginagawa niya. Tingnan mo yung presidente, si Pangulong Duterte. Hindi na ginagawa yan eh. Pero hindi pa tapos ang sakuna, yung mga tao niya dyan na, inutosan niya. Huwag ninyong sabihin na walang ginagawa ang Duterte administration. Marami silang ginawa. Marami. Ay si Leni nga eh. Yan lang ang nagawa niya, yung mamigay ng mga bigas, mamigay ng normal yun. Mamigay siya ng kahit si Ibana. Eh si Ibana kung ganun, na siya, pwede na siyang maging presidente kasi namimigay yun eh. Pero hindi basihan yun. Ang presidente, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang siya. Yung vice president, ganun din, nag-iisa. Dapat ingatan ng mga taong bayan, ng mga taong yan, yung dalawang yan, dapat hindi na sila kailangan pumupunta sa mga delikadong lugar. Dapat sila, mag-utos lang sila. Ganun na lang ang magiging trabaho nila. Pero, ang mga supporter natin, siyempre, kayo nga halos magkapakamatay kayo sa mga sinusuportahan nyo ni Leni Robredo. Kami pa kaya, mga DDS, hindi magpakamatay sa ginagawa ng aming Pangulo. Dahil ang aming Pangulo, nakita naman natin kung anong ginagawa niya. Ha? Mag-research naman kayo. Tingnan nyo kung anong ginagawa ng Duterte administration, yung mga daan, yung mga build na yan. Tingnan naman nyo yung mga bridge na ginawa ng ating presidente, kung saan yung paliparan. Maraming ginawa niyan. Kaya lang hindi siya tulad ng tulad ninyo na magdala lang ng kapiranggot na tulong. Kailangan may media pa. Kailangan ma-broadcast pa sa iba-ibang lugar, ibang bansa. Ika nga ay tumulong. Pero ang ating Pangulo, aming Pangulo pala, kasi hindi niyo Pangulo yun. Hindi niya kailangan na ganito ako. Pero ginagawa na lang niya. Yung mga nire-request ng mga dilaw ninyo, kayo, ginagawa na ng Duterte administration yan. Gawa na yan. Kung hindi man lang gawa, ginagawa pa. Pero nakaplano lahat yan. Tanungin kita, Aling Marie.
Sinong presidente na katulad ni Tatay Digong? Meron ba? Sino? Ituro mo nga sa amin. Yung mga nauna. Yung mga pinanigan niyo nauna. Anong ginawa nila? Oh, kahit papaano si Tatay Digong ngayon, kahit naggastos ng malaking pera, at least ginagawa niya. Hindi tulad, tingnan mo. Nakita mo ba yung mga yung lahat ng ahensya ng gobyerno? Pinaimbestigahan niya. Limpak-limpak na salapi ang na-booking dyan. Yung PhilHealth, yung lahat, halos lahat ng ahente ng gobyerno. Sinita niya. Oo. Oh, yung ibang presidente, yung naunang presidente, may gumawa ba niyan? Wala. Napakalaking pera yon. Kung tutuusin, Kaya, kung pwede sana, magkaisa na lang kaya tayo. Saka na kayo bumuelta kung halimbawa tatakbo si Leni Robredo, tatakbo ng presidente at nanalo siya, papanig din kami doon. Hindi kami katulad nyo, hindi kami makamove on. Dapat magkaisa na lang tayo, ilang taon na lang, isang taon na lang si Tatay Digong, wala na. Anuhin nyo na lang yung manok ninyo, kung sino ang gusto nyo patakbuhin, yun na lang, yun na lang kayo, para at least kahit papano, kahit kami, sarili namin, baka makaisip kami na bubuto kami sa mga manok nyo. Ganun lang sana pag-anuhan natin, pag-usapan. Kung sino manalo, okay, fine, sama tayo roon. Kung sinong ilokpok ng taong bayan, doon tayo. Huwag na tayo maghatakan pababa kasi magulo eh. Tulad niyan, yung mga kritiko ni Duterte, nag-aabang sila ng mali ng gobyerno sa kasi tumira. Hatakin nila pababa. Ganon ang mga dilaw. Kaya hindi kayo makamubon. Hindi. Bakit? Wala na kayo magawa niyan. Kahit maghubad kayo sa daan, si Tatay Digong hindi siya bababa hanggang hindi matapos ang term niya. Kaya kung ako sa inyo, kahit hindi kayo sumunod, tahimik na lang kayo. Kung may suggestion kayo, pwede niyong sabihin nun eh. Susundin ng presidente yun kung mapaganda ang bayan. Susunod yun. Hindi sila katulad ninyo na nag-aantay kayo ng mali ng presidente at saka niyo banatan. Tama ba yun? Hindi na nga kayo makatulong. Sagabal pa kayo. Pambira kayo. Kaya, dapat magtulungan na lang. Hindi na lang tayo At pasensyahan na lang tayo kung baga sa kayo nagpapakamatay sa mga pinandigan ninyo. Kami pa kaya nasa tama? Hindi naman pwede na ganun-ganun lang. Dapat, kung pwede sana, na lang natin ang tama. Kung halimbawa may suggestion yung nyo, mayroon gustong gawin, sabihin niya. Sa Tatay Digong, hindi naman magano yun kung mapaganda. Huwag lang mapasama. Dahil hindi papayag yun kung mali ang request mo sa kanya. Kaya tayo mga supporter, move on na lang pag may time. Hindi natin kayang pabagsakin ang gobyerno. Ang gobyerno, hindi pwede bumagsak yan eh. Dahil lang sa pagbigay-bigay lang ng konting kapiranggot na tulong, babagsak ang gobyerno? Hindi. Dahil ang gobyerno, tahimik pag mamigay. Hindi na sinasabi, nagbigay ako ng ganito. Hindi. Si Tatay Digong, hindi naman pera niya yun, yung pinamimigay niya. Pera ng taong bayan. Binabalik lang sa atin. Kung nangungutang man siya sa iba-ibang bansa, yun ay para sa kabutihan ng ating
bayang Pilipino. Hindi siya gumagawa ng para sa bahay niya, magpagawa siya ng magandang bahay para sa sarili niya, para sa anak niya. Hindi na ginagawa. Sapat na sa kanya ang sinasahod niya. At saka may pera rin siya, kahit papano. May pera siya bago siya tumakbo ng presidente. Oh. At saka hindi siya korap, hindi siya magnanakaw, hindi siya humawak ng pera ng taong bayan. Pinaubaya niya sa mga tao. Ngayon, tingnan mo naman, ngayon. Yung mga pinagkatiwalaan niya, pumalpak ang mga yon. Anong ginagawa niya? Pinapalayas niya, tinatanggal niya, kinukulong niya. Equal siya. Sinabi nga niya, kung kahit anak niya, kung nagkamali, ikukulong din niya. Kaya tayo, move on na lang. Huwag na tayo magbatuhan ng masasamang yung katulad niyan, tirahin mo ang isang tao. Siyempre, gaganti yun. Mag-anuhan na lang tayo. Kasi, tulad ni na Banat, siyempre, sila ay pinagtatanggol nila ang ating presidente. Normal yun. Normal yun. Kung ikaw nga pinapanigan mo si Leni, halos magpakamatay ka. Siya pa kaya? Si Banat pa kaya? Kami pa kaya? Ang hindi magpakamatay sa aming presidente? Ganun lang yun. Kaya, huwag na tayo magsisihan. Kayo kasi, kasama na kayo, binabantayan nyo ang kamalian ng gobyerno. Pag nagkamali ang gobyerno, doon nyo titirahin. Gusto nyo pabagsakin agad. Hindi nyo mapabagsak yan. Hindi. Kailanman. Hindi. Hanggang hindi matapos ang term ni Tatay Digong, hindi siya bababa. Malinaw yun. Ngayon pa lang, kung baka sa kung ako kayo, makiayon muna kayo sa mga DDS para makakuha kayo ng boto. Dahil ang DDS, sabihin ko sa iyo, ay milyon-milyong tao nagmamahal kay Tatay Digong, kasama na kami. Kayo, ilang piraso ba kayo? Ilang piraso ba kayo? Maliit lang kayo Sabi ni Sir Panilo, ganyan lang kayo. Ganyan lang Ganyan lang daw. Parang muta lang kayo. Tapos susuway pa kayo sa gobyerno. Hindi niyo kayang isuway ng gobyerno. Hindi niyo kayang gobyerno sabihin ko sa inyo. Kahit ano pang sabihin niyo, si Tatay Digong hindi pwedeng bumaba. Hindi siya bababa yon hanggang hindi matapos ang term niya. Kaya, kung baga sa dapat magkaisa na lang tayo. Kung may magandang layunin ang ating pamahalaan, support na lang tayo. Wala na tayong magawa niyan. Wala na tayong magawa. Aling Marie, ang dami mong tinira na kita ko sa na panood ko ang video mo. Si Banat, at saka si, ano ba yun? Sinong bata na yun? Marami kang tinira. Pinanood ko lang kasi yung ang video mo. Dahil natutuwa ako dun sa mga sinasabi mo. Doon kay Banat, panay-mura mo. Dapat, pag magmura ka, may dahilan ka. Mayroon kang mayroon kang suggestion na ibibigay. Yun ang tandaan mo. Pag nagmura ka, nagalit ka sa isang tao, dapat may dahilan. Mayroon kang itatapal doon. Kaso hindi, puro mura ka Hindi ko alam kung anong layunin mo. Kaya pag mag-video, kailangan pag-isip-isipan natin muna. Yung makasakit sa tao, dapat ganun na lang ang gagawin natin. Kung pwede sana, magkaisa na lang tayo. Huwag na natin pairalin yung kasi wala na kayong magawa niyan. Ang
ating presidente ay nakaupo na. Hindi na pwedeng pabagsakin. Tingnan mo, dami-daming nagrarally-rally dyan, mga NPA. Tingnan mo, dami nagsurrender na NPA. Puro katarantaduhan ang ginagawa sa kanilang tauhan. Mayroon na nga ng re-rape, mayroon inano. Sipin mo, estudyante pa lang, wala pang kamuang-muang dali nila sa bundok. Gawin nilang NPA. Kaya mabuti naman ngayon nagkabukingan na at nalaman na nila ang tama. Kawawang mga estudyante, hindi nakatapos, lumaki lang, tumanda na doon sa bundok, walang pinag-aralan. Kaya yun ang isipin natin, sa panahon ngayon, tingnan nyo, ang sigasig ng ating gobyerno, nababawi na ang mga taong sa NPA, yung mga kabataan na naligaw ng landas. Yung iba kasi wala nang magawa, andun na sila bundok. Isipin mo, kabata-bata, ang talino pa ng mga kabataan sa UP. Kukunin na lang nila, basta i-training na lang nila, hindi nag-aral. Dapat yung mga iyon na mataas ng katungkulan sa gobyerno, nakatulong na sa ating bayan, kasi tatalino sila tatalino mga yun Dapat ika nga bantayan natin ang ating mga anak, mga apo, para hindi mabuyo sa mga kanyang kalukuhan. Makuha sila ng ang galing nila kasi mag-recruit mga yan Noong panahon ko rin noon ako na-recruit na rin ako. Ako ang representative ng Mindanao noon. 2 kami nakasama ko, si Brad Bong. Diyan kami sa National Church Council of the Philippines nag-meeting. Diyan kami hindi ko alam na pala yun, na pala ng NPA yun. Kaya tapos na yun, buti hindi na ako nakasama. Umalis ako dahil hindi ko nagustuhan yung mga nila. Hindi ko nagustuhan ng yung palakad nila. Umalis agad ako. Kaya, dami. At least, nalaman ko yun na hindi tama. Dapat katulad ninyo, kung tama ang pinaglalaban nyo, okay lang. Okay lang yun, dapat. Sundin nyo yun. Pero kung nasa mali naman kayo, pwede nung itigil. Hindi naman kayo tinatalian. Alam ko, pareho naman tayo. Hindi naman tayo binabayaran. Ika nga, nagkataon tayo, ikaw, nagkataon ka na pumanig ka kay Leni. Talagang ilalaban mo, patayan si Leni. Ganon din kami. Dapat magkaintindihan tayo. Ganon din kami sa aming presidente. Hindi nga kami kilala. Hindi man lang kami nakita ng ating presidente, pero bakit namin minahal siya? Yun ang tanong. Bakit namin siya minahal? Samantala, hindi namin nakausap siya, hindi namin nakasama, pero mahal na mahal namin siya. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa ginagawa niya, kabutihan sa taong bayan. Walang presidente gumawa ng katulad niya. Kahit sino sa buong Pilipinas. Wala na siyang kapalit kahit sino man. Hindi ko alam kung sa sunod na eleksyon, kung sino man ang manalo, sana mas matindi ang pagmamahal niya sa taong bayan. Pero sa tingin ko, wala siyang kapalit. Wala siyang kapalit. Wala siyang katulad. Dahil dala niya lahat. Hindi siya mahilig sa ng media na kailangan na siya sa media. Hindi. Basta siya, trabaho lang. Tingnan mo, halos hindi na matulog. Madaling araw na natutulog siya, tapos hanapan pa ng iba. Sana ang presidente. Bakit?
Kailangan ba ang presidente, pag mayroon sakuna doon sa Mindanao, may sakuna sa Bohol, may sakuna sa Cebu, kailangan ba doon siya agad? Hindi. Mahal namin ang aming Pangulo. Nag-iisa siya sa buhay namin. Wala na siyang kapalit. Kaya hindi kami pumapayag kung saan-saan siya pumunta. Malulungkot kami. Malulungkot kami. Kung may sumabog doon sa Hulo, kung mayroon sabog sa Zamboanga, kung sabog sa kung saan-saan, hindi kayo pumapayag na pumunta siya doon agad. Dapat imbestagahan muna kung ano dahil siya ang nag-isa sa buhay namin. Kung kayo magpakamatay sa mali, ganon din kami, magpakamatay kami sa aming presidente. Kahit anong mangyari, kahit hindi kami kilala, tulad ng sinasabi mo, na hindi kayo kilala. Oo nga, hindi kami kilala, pero mahal namin. Ganon kami katindi. Hindi namin nakita siya, hindi namin na kamayan, hindi namin na ano. Pero bakit mahal na mahal naman siya? Yun ang tanong, Aling Marie. Hindi namin nakita, hindi siya nakatulong sa amin. Personal, ganon din kami. Pero bakit namin mahal na mahal ang ating Pangulo? Kaya uulitin ko sa iyo, kung kayo nagpakamatay sa mga tao na sinuportahan nyo na mali, kami rin pa kaya, mga DDS, na tamang-tama ang ginagawa ng ating gobyerno. Bakit? Kami pa kaya hindi magpakamatay sa kanya? Yun ang sinagot ko sa iyo, Aling Marie. Sinasabi mo na hindi naman niyo kilala, hindi naman niyo kanyan. Hindi naman kilala yan. Hindi naman nakita, pero kilala na namin yung gawa niya, sa gawa niya. Kayo kasi, mabigyan kayo ng kapiranggot na tulong ni Leni, yun ang bilangin niyo. Pero ang ginawa ng ating pamahalaan, ginawa ng Duterte administration, hindi na nakikita. Kaya, okay lang yun. Total, kung baka sa kanya-kanyang buhay tayo, pagpatuloy na lang natin ang ating buhay. Kung ano man, Aling Marie, pasensyahan mo na ako kung sakali mayroon akong sa iyo nasabi, pero ang sinasabi ko ang katotohanan lang. Magandang araw po sa iyo, sa inyong lahat. Thank you.